Hello guys, it's Sil Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan natin itong si Cashbee na alam nyo ba guys, hanggang ngayon nag-ooperate pa din siya sa Google Play Store. Matagal-tagal na rin guys since ginamit ko itong loan applications na to. Actually last year pa. Then alam nyo ba guys, na 3 times akong na-reject dito kay Cashbee nung nag-apply ako sa kanya last year. Then nung nakita ko siya guys sa Google Play Store, grabe sobrang tibay ng loan applications na to. Hanggang ngayon guys is nag-ooperate pa rin siya. So bakit ko sinabi guys na sobrang tibay ng loan applications na to? Kasi naman guys madami kasi siyang mga negative feedbacks about dito kay Cashbee. Ang dami yung mga negative comments na ganito daw, nangaharas daw yung kanyang mga agent kapag hindi ka nakabayad dun sa kanilang loan applications. Since guys nasa Google Play Store pa rin siya, na-curious ako, kaya din-download ko ulit itong loan apps na to. Then, nung pagka-open ko na kanyang apps, nagulat ako na meron na pala akong dating account sa kanya. At, nakita ko rin guys na 3 beses na rin pala akong na-reject dito kay Cashbee. So, ako naman guys, na-curious ako kung okay na ba talaga siya ngayon, kung hindi na ba siya gaya ng dati na short-term payment lang. Kasi nakalagay na dun guys sa kanyang loan applications na 61 days na daw yung kanyang repayment term. And nakita ko guys na pwede na pala ulit akong mag-reapply sa kanya. So yung ginawa ko guys, nag-reapply ako para masilip ko guys kung meron na ba siyang pinagbago at kung hindi na ba siya kagaya ng dati. Pero guys wag nyo muna siyang balaking i-download sa Google Play Store hanggat hindi nyo pa natatapos itong video natin. Kasi i-share ko sa inyo guys kung okay na ba talaga itong si Cashbee. Kaya naman kung interesado ka about dito sa panibagong topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Anyway guys disclaimer lang na hindi ako agent nitong loan applications na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang sa experience ko sa pag-apply sa kanila, na gusto ko lang i-share sa inyo guys para maging aware kayo in case na makita nyo itong si Cashbee sa Google Play Store. So ay nga guys 3 beses na akong na-reject dito kay Cashbee. Then nung nakita ko na pwede na ulit akong mag-reapply sa kanya, sinubukan ko na talagang mag-apply guys, baka sakali na ma-approve na ako sa kanya. At masilip ko yung kanyang loan details, kung okay na ba siyang utangan, kung mas okay na ba siya ngayon compared dati. Last year kasi guys na itong si Cashbee, based ito guys sa aking reviews dito sa loan apps na to, nanghaharas daw yung kanyang mga agent kapag hindi ka nakabayad dun sa kanilang loan apps or nag-overdue ka ng 1 day. Pero ngayon guys, 2024 na, kaya chinek ko talaga itong loan apps na to para makita natin kung okay siya. Kaya wag niyo muna siyang i-download guys So nung inopen ko nga guys yung kanyang loan apps, meron lang akong personal PIN code na ilalagay sa kanya, which is yung PIN code na ginamit ko sa kanya last year. Actually guys dalawa lang naman yung PIN code na ginagamit ko sa mga ganitong loan apps. So namili lang ako dun guys and tama naman guys yung PIN code na nilagay ko, at yun, nabuksan ko yung aking applications or yung dati kong loan applications dito kay Cashbee. Then dito nga guys sa kanyang dashboard, nakita ko na hanggang 50,000 na daw yung pinapautang nitong loan applications na to. At nakalagay dito guys na term up to 90 days na daw yung kanyang repayment term. Then dito nga guys sa baba niya, mababasa natin na apply for a reloan, means pwede na ako mag-reapply sa kanya since 3 beses na nga akong na-reject dito kay Cashbee. Then nung clinic ko guys yung reloan now, napunta ako dito sa loan amount kung saan mamimili ako guys ng loan na pwede kong i-apply sa kanya. Hanggang 50,000 guys yung pwede kong ma-apply sa kanya. Pero I think kahit naman i-click mo guys yung 50,000, depende pa din guys sa magiging offer sa'yo nitong si Cashbee. At ito guys sa kanyang loan terms, meron daw siyang 61 days repayment term hanggang 360 days. So pero kapag mga ganitong klase ng loan applications guys parang ang hirap lang maniwala na payable siya hanggang 360 days. Depende na lang din siguro guys kung in-offer yun sa'yo or good borrower ka dito kay Cashbee. So dito nga guys meron lang tayong pipilapan na mga information natin. Gaya na lang guys ng ating identification information, personal information, contact information, work information, tsaka yung additional requirements natin.
Dito guys, sa kanyang identification information, kailangan nating mag-provide ng mga valid ID na hinihingi nitong loan apps na to. Then, yung mga ID number natin, ID type pattern, ID photo, kung saan mag-upload tayo guys ng ating picture ng ating valid ID. Then, magsiselfie lang tayo guys, no, na hawak yung ating ID for verification para guys ma-verify nila na tayo talaga yung umuutang dito kay Cashbee. And dito pala guys, no, sa baba niya, kailangan nating pilapan yung ating first name, middle name, last name, birth date, tsaka yung ating gender. So, after guys, no, ng ating identification information, mapupunta na tayo dito sa kanilang personal information. Kung saan pipilapan na natin guys, no, yung ating education level, marital status, number of children, Facebook link. Yes guys, kailangan nating mag-provide ng ating Facebook link. Email address, ilalagay din natin guys yung ating email address. Then dito guys, yung pipilapan din natin guys yung ating address, province, city, address line, period of residence, accommodation status. So yung mga pipilapan natin guys dito sa kanyang personal information. And after naman guys, no, dito sa kanyang contact information, kailangan natin mag-provide ng ating mga contact reference. Hindi lang guys, no, 3, kundi marami tayong mga contact reference na ilalagay. Lalo na dito sa pinakababa niya guys. So parang dun pa lang guys, no, parang mag-iisip ka na or magdadalawang isip ka na kung itutuloy mo pa ba yung loan apps mo or yung pag-apply mo dito kay Cashbee. Kasi nga, once kasi guys, no, na-overdue ka lang na 1 day or whatever na hindi ka nakabayad, syempre guys, kukontakin nila lahat ng mga contact information mo na nilagay mo dito sa kanilang loan apps. Pero I think guys, no, sa mga ganitong klase ng loan apps, meron talaga silang access sa mga contact list natin. Kaya if ever guys, no, na bigla silang tumawag sa mga contact list nyo kahit hindi nyo naman sila ginamit as reference, wag na kayong magtaka. Dito guys, no, sa kanyang work information, kailangan nating pilapan yung ating occupation, company name, company contact, select business nature, select number of employees, select years of working, select monthly income, address, yung ating province, city, street, building unit. So, yun yung mapipilapan natin dito guys sa ating work information. And after guys, no, na ma-fill-upan natin yung ating work information, mapupunta tayo dito sa ating withdrawal channel. Kung saan kailangan nga nating maglagay ng ating withdrawal account. Pwede guys, no, yung bank account natin, GCash, Coins, Paymaya, or kung wala tayo dun sa mga nabanggit na yun guys, pwede din guys yung mga remittance store like Imluwilier, Click Wallet, or RD Pawn Shop. So, ganun lang guys, no, kadali na mag-apply dito kay Cashbee. Ni hindi ko man lang guys, no, na-check yung kanyang loan details. Kusa na siya guys na nag-process yung loan applications ko. At, ayun, nag-evaluate na nga siya. At nakadepende na guys, no, kung ma-approve ako or ma-reject ulit dito sa loan applications na to. Ni hindi man lang ako guys, no, binigyan ng chance na pag-isipan kung itutuloy ko ba yung loan ko sa kanila. Since gusto ko lang naman guys na ma-check yung loan details nitong loan apps na dun sa 2,000 na ina-apply ko nga, para at least maging aware ako kung magkano na lang yung ma-receive kong amount, magkano yung interest niya, yung mga ganon. Kusa na talaga siya guys, no, na nag-process. Then nakadepende na lang kung approve or reject ka dito sa loan apps na to. Pag once kasi na-approve ka guys, no, ma-disburse na yung amount na hiniram mo or in-apply mo dun sa bank account or e-wallet na ginamit mo sa kanila. And nung chinek ko guys, no, yung loan records ko dito sa loan apps na to, naka-processing pa rin siya hanggang ngayon guys. Kahapon pa ako nag-apply. Kasi kung reject ako guys, no, mga 2 minutes lang, malalaman ko na agad yung result na reject na ako. Pero dito guys, no, processing pa din siya hanggang ngayon. Almost 2 days na siyang processing. Then, ayun, binalikan ko nga yung kanyang dashboard. At nakita ko dito guys, no, na first evaluate ko is 2,000, yung amount yun na hinihiram ko nga. Then, yung kanyang loan term is 10 days to pay. Hindi siya totally guys na 61 days or 360 days. Kundi 10 days pa din guys, no, yung kanyang repayment term. At nakalagay nga dito guys, no, na sinabi niya dito na your loan is under evaluation. We will update you the result in short. Please make sure that you and your emergency contact are contactable. So as of now guys, no, processing pa din siya. Pero hindi pa rin na-disburse yung amount dun sa e-wallet na ginamit ko. Kasi siguro hindi ko sinasagot yung tawag nitong si Cashbee. Kasi feeling ko talaga sila yung tumatawag na nakalagay dun sa spam calls. Pero hindi ko sinasagot guys kasi naka-spam calls nga yung mga tawag.
Kaya siguro until now, hindi pa rin nagdi-disburse yung amount ko dun sa aking e-wallet. So doon pa lang guys, no, red flags na agad sa akin itong si Cashby. Kasi nga naman, hindi mo man lang nasilip or hindi ka man lang binigyan ng chance na pag-isipan kung itutuloy mo ba yung loan mo sa kanya, kasi wala nang nagpapakitang loan details. Maybe magpapakita lang guys, no, yung loan details kapag once na na-receive mo na yung amount doon sa e-wallet mo or bank account na ginamit mo. Parang nag-auto process siya, auto disburse yung mga ganun na gawain din ng ibang mga OLA. Kaya if I were you guys, no, wag nyo nang balaking i-download itong loan apps na to kung ayaw nyo ng sakit sa ulo, kasi hindi talaga siya recommended, hindi pa rin siya okay hanggang ngayon kasi auto-disburse siya, sakit talaga sa ulo yun. Anyway guys, no, i-update ko na lang kayo dito kay Cashby kasi binigyan na nila ako ng due date knowing na hindi man lang na-disburse yung amount doon sa e-wallet ko. Well, bibigyan ko lang kayo ng update guys about dito sa magiging result ng applications ko dito kay Cashby. So yun naman guys, no, yung ating topic for today's video. Yung masasabi ko lang guys, no, nasa loan apps na to, wag nyo nang ituloy balaki na mag-download or i-download itong loan apps na to kasi hindi siya recommended until now. So yun naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking masusunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye!